Kaugnay pa rin sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, makakapanayam natin sa Assistant Secretary Dr. Eric Tayag at tagapagsalita ng Department of Health live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center o JRRMC sa Maynila. Magandang umaga, Assistant Secretary Dr. Eric Tayag. Javi, magandang umaga at manigong bagong taon. Doc, karamihan ng tao, day off ngayon, pero kayo at mga kapwa nyo medical workers, ito na siguro ang pinaka-busy na araw sa taon, ano? May dahilan dyan na, Javi, sapagkat hanggat sa mga huling sandali ay umaapila ang kagawaran ng kalusugan sapagkat tinataya namin mamayang gabi, alas 6 hanggang kinabukasan alas 6 ng umaga, may 50 hanggang 80 firework injuries kada oras ang maaaring mai-report ho namin sa buong bansa. What, 50 injuries per 50 hour? to 80 per hour. 50 to 80 per hour. Kanina, 6 a.m., December 31, pumalo na sa 262 firework-related injuries at out of the 262, meron tayong 253 firework injuries, isang firework ingestion at 8 na po ang stray bullet. Compared to ng isang taon na kung saan meron lamang tayong 207 firework-related injuries, 204 ang firework injuries, isang firework ingestion, at 2 lamang ang stray bullet. May 8-year-old na bata sa Cebu ang nawalan ng kanang kamay, Javi, dahil sa rebentador. At may una na tayong babaeng naging biktima ng stray bullet dyan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Na, kung matatandaan, Javi, ang Barangay Holy Spirit ay nakasama sa listahan namin ng barangay na tinaguri ang most dangerous. Okay, so itong figures ninyo, nationwide po ito, ano? Pero karamihan itong mga injuries, Metro Manila ba? Metro Manila ang karamihan dyan at 165 o 65% ay dahilan sa Piccolo. Nabanggit nyo na kanina na marami talaga nabibiktima ng Piccolo kasi ang akala ng mga tao mas maliit, mas ligtas, subalit ito po ang nagbibigay ng maraming panganib po sa kasalukuyan. Doc, matagal nang bawal itong Piccolo. Imported na firecracker ito, no? Bakit widespread pa yung sale at saka yung paggamit nito? Unang-una, mura po yan. Pangalawa, hindi kailangan ng posporo. Pangatlo, pwedeng paglaruan ng mga bata. At yun nga, yung nasa isipan na ito ay ligtas sapagkat maliit lamang. So, hindi kailangan ng posporo. Ano ho yung mechanics nito? Ini-scratch nila yan at sabay hagis. Okay, ano ba yung may mga iba pang injuries, maliban po sa firecrackers, may mga gunshot at stabbing wounds na? Ang binibilang namin, Javi, ay may kinalaman sa fireworks, pero sinama na namin yung firework ingestion, gawa nung nakalipas sa mga taon yung nakakalulo ng Watusi, at sinama na rin namin yung stray bullet para paalala na ang ligaw na bala po ay hindi po kasama sa pagsasaya ngayong bagong taon. So, stray bullets. Okay, sa radyo ho, yung pupunta po ako sa GMA, narinig ko na sa Palawan, wala pang casualties. So, may mga iba pang lugar sa Pilipinas na ligtas pa hanggang ngayon. Wala pang nare-record na casualties. Maaring ganun nga sapagkat may kinalaman na rin yan sa mga mamamayan kung sila po talaga ay susugal sa panganib na dulot ng disgrasya ng paputok. So yung concentration po ng firecracker injuries so far, nabanggit niyo yung Cebu kung saan may naputulan ng kamay, no? At ang Metro Manila kung saan ang concentration po ang pinakamarami ng firecracker injuries. Sa Davao ba, alam natin may ban ho doon ng firecrackers? Meron na bang casualties doon? No, isang araw ni-report namin kahit sa Davao City na merong ban on the sale ng firecrackers. May isang 10-year-old na batang lalaki ron na pinulot yung hindi niya inaakalang sasabog pa na Piccolo. So, kahit sa Davao, may isang casualty, no? Kahit dito sa Marikina na pinagbabawal ng paputok, meron din. So, talaga yan, hanggat hindi naman nagbabawal yung iba pang mga lugar, inaasahan ho natin ng aksidente o disgrasya sa paputok. So ano ho yung mga pinakamalalang kalagayan na maaaring sapitin ng mga mahilig gumamit ng mga firecrackers na to? Amputation. Katunayan, nandito kami sa Jose Reyes. Kasama ko si Dr. Jonathan Sabadao.
Doctor, kung makikita to ng camera, okay, hawak po natin, Doctor, dito yung bone saw na ito po yung older version, okay? So, ang mangyayari po dito, yung buto po, kailangan nating maputol. So, meron ho tayong dibaterya, so pwedeng gamitin po yan. Pero kung nakapila po kayo, mapipilitan kaming gamitin po ito. Sapagkat ito, walang dibaterya yan. So, pagtsatsagaan ho yan ng doktor, manually po yan. O di kaya naman, kung may mga natira pa mga fragments ng bone, itong rongeur, kukunin namin isa-isa yung buto dyan. Sapagkat mahirapan ho kaming isaray yung balat kung meron pa hong mga fragments ng buto dyan. At ito po, nataon pong hindi nyo natanggal yung singsing nyo, kailangan namin putulin yung singsing para matingnan namin yung nawasak yung mga daliri. Puputulin ho namin yung singsing. Ito po, yan ang ginagamit ho ng mga doktor. At kung hindi naman po, at nakikita nyo po ito, iniksyon, sapagkat kailangan naming maglagay ng anesthesia po. Sa anesthesia pa lang po, may karayon na po, yan. Okay. Kahit na ho kami naglalagay ng anesthesia, hindi na rin nakakaramdam yung mga naputukan eh. So, at bagamat sumayaw nga tayo ng roar, ibang roar ho ang maririnig natin ngayong ating gabi. Roaring in pain ang mga mabibiktima po ng paputok. At kami po ay umaasa sa ngalan po ng aming kalihim na sana po, sa nakita nyo po rito, okay, na bagamat handa na po ang OSERES at mga ospital dito sa Metro Manila at sa buong bansa, inaasahan namin na ito'y mananatiling display at hindi po magagamit at hindi po magiging duguan. Doc, may tanong lang po ako. Kailan ba nagde-decide ang mga doktor na i-amputate na yung limb o daliri? O kailan ba dinudugtong na lang o inaayos na lang? Sa tinatahin firework na lang? injury, Howie, chances are puputulin na talaga. Puputulin na talaga. Oo, puputulin na. Hindi na nila maidudugtong po yun. Pero may advice kayo nung isang araw na kung matanggal nga dahil o kaya ma-amputate nga dahil sa paputok, no? Pwede pang ilagay sa yelo yung daliri o yung limb at pwedeng dalhin sa ospital para sakaling pwede pang idugtong. Pwedeng gawin yan, pero kailangan yung mga espesyalista natin sa microsurgery, we don't know if that can be done. You can always try. Pero ang sinasabi nga namin, say goodbye to your fingers, to your hands, pag sumabog sa inyong mga kamay ang paputok. Okay, first aid tips, Doc, para sa gabing ito. Okay, pag kayo po'y nasabugan ng paputok, lalo na sa kamay, mangyari lamang po, itapot niyo yan sa gripo, paagasin yung tubig, 10 to 15 minutes, at i-cover niyo na yan po yan ng dry cloth, dalhin na po sa ospital. Huwag na kayong mag-eksperimento sa mga ointment, mayonnaise, butter, contribute lang yan sa infeksyon. Pumunta na kayo sa ospital at yung tinatamaan sa eye injuries, akala nyo puwing lang yan, huwag nyo nang tanggalin yung mga foreign bodies yun, lagyan nyo ng eye patch, pumunta na rin kayo sa ospital. Kung merong bleeding, apply pressure for a few minutes at titigil po yan. At kung sakaling malaking-malaki talaga at wasak na wasak, tumawag ho kayo ng tulong at huwag kayong magbakasakali, lalo na mahirapan ho kayong pumunta sa ospital dahil kabi-kabila na ang putukan po. At saka dahil magiging mausok po dahil sa mga fireworks at firecrackers na yan, magkakaroon din ng mga respiratory problems sa mga tao, ano? Ano naman yung payo nyo sa mga may asthma, sa mga respiratory may issues? Asthma, huwag kayong mawawalan ng mga extra doses nyo ng inhaler. Kayo po ay pwede rin gumamit ng mask o kaya magbasa kayo ng tela, takip nyo sa ilong nyo. At kung hindi naman kayo namamahiin, ay isara nyo po mga bintana nyo, stay indoors. At para sa ganun ay hindi pa kayo sumpungin ng hika. Okay, maraming salamat, Assistant Secretary Eric Tayag. Okay, huwag nyong gamitin to ng mga doktor ngayong gabi. Okay, good advice. Dr. Eric Tayag, tagapagsalita ng Department of Health.